So what's up guys, it's me Jens. For today's video, pag-usapan po natin ang teaching opportunity dito sa Thailand. So yun guys, kung interesado ka sa topic na to, just stay tuned. At kung bago ka sa ating channel, please subscribe, hit the notification bell para updated ka sa mga upcoming videos. Gumagawa po ako ng iba't ibang videos usapang DIY kung gusto po ninyong mag-apply. So usapang ano po ito guys, salary, dito sa mga teachers sa Thailand. So may nakausap ako, posible ba daw kikita yung isang Pinoy teacher ng around 100,000 pesos to 150,000 pesos. Yes, guys, yes. So 150,000 posible pong kikitain ng teacher sa isang school, no? So may nakausap akong teacher na ganun po, kumikita nga po sila ng mga around 150,000 pesos. So hindi naman po umabot sa mga 300,000 pesos like yung mga ibang post na kikita ng ganun daw yung teacher. Not sure kung totoo ba yun, pero sa mga nakausap po natin dito sa Thailand, possible po na kumikita yung mga ibang teacher ng around 150,000 pesos. Yes po guys. So may sabi, sugar coated daw, hindi daw pwede, hindi daw ganyan dito sa Thailand. So pero guys, totoo na hindi. Ganun, parang anon po siya. Kasi may mga school po talaga na hindi ka talaga kikita ng ganon, no? Pero guys, meron din po talagang school na nagpapasahod na ganon po kataas na sahod, 150,000. So, konting background lang, kasi dito sa Thailand, marami pong schools, no? Iba-iba po yung mga schools, may mga Thai schools, may under Thai program na may English, no? At meron din mga private schools, at meron pong international schools. Now, ano ba yung mga malalaking sahod na teacher talaga, no? So, ang nakausap po natin na ganun po yung kitaan nila, na mga kumikita po sila ng ganun, is yung mga nasa international schools. No, yun lang po guys. Yun lang po yung catch doon. Kasi once teacher po kayo sa isang international school, posible po na ganun po yung kikitain po ninyo. Posible po hindi po imposible. Posible. At meron ding mga international schools na hindi naman dun, ganun talaga kalakihan ng sahod. Pero posible. Posible po talaga. Hindi po yan sugar coated, no guys. Totoo po yan na may mga teacher na kumikita po na ganun. Na 100 to 150,000 pesos. But ito po yung problema mga ma'am and sir. Hindi po lahat nabibigyan ng chance na makapasok sa isang international school. No, bakit? Bakit? Kailangan po ng qualification. Kailangan po malakas po yung qualification po ninyo, pang malakasan ika nga. Kasi hindi po basta-basta makapasok sa isang international school as a teacher. No, as a teacher po mga ma'am and sir. Bakit? Kasi yung mga kasabayan po ninyo is mga farang po talaga, mga European, mga American, mga Canadian, mga South African, marami po yung kasabayan. So dapat malakasang resume po yung bit po ninyo, malakasang experience po mga ma'am and sir. Kahit nga ako hindi din ako kaya din kasi yung background po natin hindi naman ganun talaga kalakasan So hindi po tayo umabot sa ganung sahod. How I wish, no? So hindi po tayo ganun. Pero may mga nakausap po natin na ganun po yung sahod nila. Sana all talaga. So totoo po talaga yun mga ma'am and sir, kasi may nakausap po talaga ako. Ano ba yung mga posisyon na yan? So posible daw po sa isang international school, kakasahod po kayo ng ganun kalaki is yung may mga background na sa mga international school. So may mga experience na po mga ma'am and sir. May mga master's degree na, may mga doctorate degree na, may mga experience na sa America, experience na sa mga international school all over the world, sa Dubai, sa ano pa ba, sa mga Saudi Arabia na mga international school. So yung pangmalakasan na po talaga. Pero once na sa Pilipinas lang po yung experience niyo, tapos DepEd or mga private school, mahirap po. Pero kung international school po yung experience niyo, pwede po. Kaya po talaga mga ma'am and sir. Hindi po siya sugar coated. Totoo po talaga. But talaga, ang problema lang talaga, kailangan malakas po yung experience po ninyo. So ano na po yung mga position? Posible po mga PE teacher. Yan, marami po sila. Mga nakausap natin, mga PE teacher sa isang international school. Second po mga ma'am and sir, mga science teacher. Meron po tayong mga biology teacher, mga chemistry, yan, marami po sila. Tapos, mga language arts, mga pwede pong ganon. Tapos, meron din pong mga elementary teacher, mga kindergarten teacher, ayan, meron din pong mga special needs talaga, ganon. Pero, usapang sa isang international school, marami ba sila? Hindi po talaga mamansiray, kasi konti lang po talaga yung mga Pinoy dahil sa WAS program, yung mga Western program ng isang international school na hindi dapat priority o hindi dapat marami ang Asian na teacher sa isang school. Dapat mas marami yung Western, no? So ganun po yung nangyayari. Kaya mga ma'am and sir, totoo ba? Totoo po talagang may mga ganyan na sahod dito sa Thailand, no? So mostly sa international school. So mga Thai school, mga private school, hindi ka po talaga makakahanap na ganyan ang sahod. Okay? So pinaklaro lang po natin para maliwanag po sa sikat ng araw na ang nagbibigay po ng mga ganyan is international schools. Okay? So sana naintindihan po ninyo. May chance po ba? Yes, pero dahil sa kompetisyon, dahil sa
marami po talagang Pinoy nag-a-apply, maraming hindi lang Pinoy, maraming ibang lahi din talaga nag-a-apply. Dapat malakas po yung experience po ninyo. Dapat may experience po kayo, international school, pang malakasan po talaga. Kasi hindi po talaga cover yung mga DepEd teachers, mahirap po talaga mga ma'am sir. Mas malakas po yung international school kaysa sa DepEd po ninyo. No? So sana naintindihan po ninyo, yun lang po. At kung nagustuhan po ninyo itong mga ganitong topic, comment down below kung may mga katanungan po kayo. Abangan po ninyo sa susunod po nating mga kwentuhan kung paano maging isang teacher dito sa Thailand, paano mag-process, ano ba yung papakita po natin, anong mga hiring na papakita po natin yan sa susunod natin na video. So, totoo po ba ang iyang sagot na merong sahod na ganyan dito sa Thailand? Yes po mga mamansir, pero pahirapan po talaga makahanap. So, yun lang po. Sana nagustuhan po ninyo. Ako po pala si Jan. See you again in my next vlog. Bye!